Butas. Oh. Butas yung board, oh. Kabilaan talaga siya, oh. Butas, liyab. Kaya kailangan nating butasin lalo yan. Balik tayo dito sa may lumang datingan ng mga amplifier or power amplifier. Kevlar VC4000. Okay? Kevlar VC4000. Galing Bulacan pa ito. Shoutout, and then maraming salamat. Nagpapa-shoutout yun, ha. Tiga, banggitin ko yung apelyido. Sa Salvador family pala. Kaso wala, hindi ko binanggit ko ano yung sinabi ko, anong pangalan ng may-ari nito. Basta sa mga taga Bulacan, ha. Salvador family. Shoutout. Maraming salamat, sir, ha, sa pagkakatiwala mo ng unit pro sa akin, ha. Bali, ang kwento is parang binigay yata sa kanya to, or ano ba. Ngayon, dako tayo sa may problema niya. Problema daw nito is pumuputok yung fuse. Tuwing palit ng fuse, putok. Tuwing palit ng fuse, putok. Kapag ganyan, ang issue niyan ay may shorted. Shorted dito sa may output. Okay? May shorted sa output. Tapos, isa pa sa napapansin ko, lumubo yung mga kapasitor. Although, pumayag naman, nag-deal na kami na papalitan yung kapasitor. Eh, lumubo siya, oh. Na-deform na, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bali, dalawa na lang yung hindi lumubo. Pero palit lahat yan. Okay, nag-usap naman na kami. Tapos ito yung mga umusok ko. Same din dito. Okay, ngayon, hindi natin ipa-plug in to kasi nga, meron ng umusok eh. Ang gagawin na lang natin, ito troubleshoot na natin. Hanapin natin kung alin ang may mga sira na output. Tapos pa isa-isa tayo. Okay? Pero bago natin gawin yan, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Baklasin ko yung board. Nabaklas ko na yung channel 1. Okay, may napansin tayo dito. Lumiyab yung linya, oh. Sa totoo lang, guys, yung mga old na dating na ng mga amplifier, mabilis or marupok na yung mga cladding nya. Ito, pumutok siya, oh. Focus, yan. Bali, pantoy, out ito eh. Ang design nito ay tama, emitter pa rin pala to. Emitter out pa rin pala to. Kala ko collector out. Ito, lahat ng emitter magkakasama, tapos tumawid siya dito. Ngayon, naputol siya dito. Yan, naputol, oh. Okay, tapos na-open siguro itong 10 ohms na to. Nagtataka ako bakit nagdagay sila ng 10 ohms pa ulit dito. Okay, papuntang ground to eh. Oh, ground. Open na ito kasi nasunog nga ito. Sunog to. Tapos open na rin itong 2 watts na 10 ohms din. Siguro na-open muna to tapos nag-jump sila. Panibago. Mababa to eh. 1 watt lang ito. Hindi tatagal to. Ngayon, ang una-una mong i-check dito ay dapat diode. Diode muna. Yung fast recovery diode muna. Ito. Kung may shortage siya or wala. Ayan, wala, oh. Tester natin. Okay, wala namang shorted. Naka-reverse na tayo niyan, ha. Tapos ito. Wala rin. Tapos dito. Check natin yung mga diode. Okay, wala rin. Tapos dito sa kabilang side. Okay, wala rin. Ngayon, maaaring buo yung board nito. Ang gagawin natin, i-jump natin to. Mag-jump tayo ng wire, tapos tanggalin natin tong 10 ohms. Tanggalin natin tong 10 ohms. Dalawa, tapos palitan natin. Tapos mag-jump na lang tayo ng wire. Or di kaya, pag pili naman to, paggagapangan natin. Pwede yan. Diskartehan natin. Discarding technician, ika nga. Ayan, eto. Yung linya dito sa ilalim, pinutol na natin ng tuluyan yan, kinuskus natin. Tapos nag-jump tayo ng wire. Ito, mula dito papunta dito. Yan, para hindi na gumapang yung kuryente. Yan, jump na lang yan, wire. Yan, wire, oh. Okay, jump natin mula dito papunta dito sa kabila. Tapos dito 10 ohms na 5 watts ang nilagay natin. Ayan, 10 ohms 5 watts. Okay. Yan, mula dito, papunta naman siya dito. Okay, punta siya dito. Yan.
Para mas matibay pa nga tong 5 watts na to eh. 5 watts naman nakalagay dyan. Kahit doon sa may kabila, tinignan ko. Ayun, ayun oh. Ano ba? Ayun oh, 10 watts oh. 10 ohms na 5 watts din naman oh. 5 watts pa no, 3 watts. 3 watts. Okay, mas matibay pa nga yan eh. Okay. Ngayon, wala namang shorted to. Try natin salpak sa may supply niya. Natin kung ano mangyari ah. Inangat natin itong channel 2. Inangat muna natin to. Channel 1 lang. Focus tayo sa channel 1. Tapos, sabi ni bossing is pumuputok yung fuse nito. Ngayon, tiningnan ko dun sa likod. Ito nga oh. Busted na siya. Okay. Ngayon, nagpalit na tayo ng bagong fuse din ah. Bago na yan doon. Ayun, tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Okay, nagnormal. Para akong kinakabahan. Sa totoo lang guys, kapag ibang disenyo na yung ginagawa ko or ibang brand, lalo yung mga old school na datingan, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko siya ganun kagamay ba. Okay, naka-normal mode siya oh. Baka mamaya yung channel tong may shorted na output. Naka-normal siya. Ngayon, tingnan natin kung may bias na lalabas dito. Pahuli na lang natin yung capacitor niya. Ito. Okay, meron. Good siya. Diba? May bias. Ngayon, lagyan natin ng audio para magkaalaman. Okay? Lagay ako ng audio ah. Ito na, naglagay na ako ng input. Maglalagay sana ako ng speaker, kaso naka-bending post siya. Naka-bending post, hindi siya naka-speak on. Bira oh. Tingnan na lang natin dito kung may lalabas na signal. Laptop natin gumagana ah. Okay. Ayun, meron siya oh. Maring may audio na yan. Pag may speaker yan, may audio na yan. Meron na siya oh. Magkakalas pa kasi ako ng speak on. Wala siyang kwan, wala siyang speak on out eh. Nakabinding po siya. Ngayon, proceed tayo sa my channel 2. Kalasin natin to. Binaklas ko na yung channel 2. And then, confirm. Dito ngayong may problema. Ayan, ang tusta dito. Natusta dito. Tusta yung mga parts nyo. Grabe. Natusta siya. Kailangan pa natin baklasin ito. Sana may mga value. May mga value sana siya. Ang problema, tingnan, may value ba? Meron eh. Kaso lang, burado na dahil nasunog na yan. And then, marami rin tinamaan na output to. Short dito. Tapos dito, meron din. Sira. Ngayon, kalasin natin to lahat ng mga natusta na yan. Tapos kuha tayo ng ideya dun sa kabila. Ito, kapasitor, kalas na. Transistor, biak oh. Okay, 551. Ito, sibak din to. Baka nasunog yung board. Okay, sige, troubleshoot natin ah. Okay, bali, ito na. Nabaklas ko na yung channel 2 na board sa heatsink mismo ah. Binaklas ko na yung sa heatsink kasi butas. Oh, butas yung board oh. Kabilaan talaga siya oh. Butas, liyab. Kaya kailangan nating butasin lalo yan kasi gagapang yung kuryente dyan. Tapos lahat ng linya na may kalapit dyan, i-jump na lang natin ng wire. Kakatiri natin yan tapos i-jump na lang ng wire para hindi dadaloy yung kuryente. Kasi dadaloy yan kapag ganyan nangingitim, dadaloy yan. Kaya mas may putulin na lang tapos jumper na lang. Okay, ang problema, may shorted yung diode dito. Nakating ko na yung nakating ko na yung mga output. Pero may shorted pa rin. Okay, hanapin natin yan. Binabunot ko na oh, sa drive nyo. Ang dami, halos lahat nasunog talaga. Oh. Ganda biyak-biyak na oh. Grabe ang salanta nito. Okay. Ngayon, babalikan ko na lang kayo kapag okay na kasi medyo masalimuot ito. Kompleto ko na and then medyo sagwa sa tingnan. Pero wala na tayong magawa dyan. Ganun talaga kung hindi mo gagawin yan, hindi mo babagana yung unit, di ba? Tingnan mo nga yung kapasitor oh. Dito na nga nakalagay oh. Ayan, kasi wala nang pwesto dito kasi butas siya oh. Saan mo ilalagay yan? Okay, ginawa na lang ng diskarte.
Basta baybayin nyo lang yung linya tulad nyan. Tapos ang ginawa ko, pinapuputol ko na lang talaga siya ng tuluyan. Tapos ginamp na lang para wala nang dadaloy ng kuryente dyan. Ito sa ilalim, isang linya lang naman naputol dito eh. Isa lang, ito. Yung isang wire lang naman na to. Kaya dito, tatawid siya dyan, papunta rito. Okay? Dito sa taas, bali 1, 2, dalawang linya lang. Kailangan marunong ka lang magbaybay kung saan siya pumunta. Kaya, napaka-importante na buo yung isa. Ito, tinanggal ko rin to. Kaya pinunit ko yung kapasitor dito para makuha ko kung saan siya saan tumagos yung linya. Ayan. Okay. Kaya pinalitan natin ito 220 ohms, 180 ohms, tapos 68 ohms dito. Same din dito, 68 ohms tapos 180 ohms. Tapos dito 1.3K. Dito drive niya buo to. Buo ito MGA 340 and then 350. Okay, the rest dito ay mukha naman buo na. Okay, mukha naman buo. Tapos ito, ibalik ko muna side sink ito. Pwede naman na ito eh. Pwede na ibalik side sink to kasi double sided naman to. Para maibalik ko tong mga transistor. May isang shorted dito sa isang side dito to. Sa kabila hindi ko pa na double check ng todo eh. Okay? Yan lang, mga pinapalitan natin. Kailangan ko ibalik side sink para yung drive na nandito, yung 1837, maipwesto ko. Mahirap kasi ilalagay natin siya tapos ibalik side sink, hindi maipwesto mamaya. Okay? Naibalik na natin side sink to. Ito, sunog din to dito. Pinalitan din natin to. 10 ohms na 5 watts. Ngayon, bago ko siya ibabalik, kumbaga, kukuha ko muna yan. Kinukumpara ko muna sa may kabilang side. Kung magkaiba yung mga resistance or hindi. Kasi kapag magkaiba pa rin, ibig sabihin, may problema pa yan. Kasi yung kabila, gumagana eh. Kailangan pumantay siya dun sa may kabila. Once na magkaiba yung resistance, ibig sabihin may problema pa yan. Tulad nito, sa diode tayo. Ang una-una mong silipin yan, yung diode lang naman eh. Eto, i-reverse natin. Eto, naka-reverse tayo. Tingnan nyo. Ganyan yung reading niya. Yan, ganyan yung reading niya. Okay, nasa 50. Higit 50. Ngayon, ito yung good na board. Dapat parehas yan. Okay, bababa pa yan. Kasi may stock siya eh. Okay, ganyan yung isa. Tapos ito. Okay, medyo bababa konti. Tapos dito, ayan, kasi gagalaw pa yan. Kasi yung stock ng yung stock ng capacitor. Teka lang, ayusin natin. Okay, ganyan siya. Tapos ito yung butas. Bababa yan kasi gumagalaw pa naman yan eh. Okay, parehas sila, di ba? Parehas sila dito. Okay. Oh, parehas. Tingin ko pwede na. Ngayon, balik natin to. Balik natin, testing natin kung magiging normal siya. Dami natin kinalikot. Naibalik ko na. Ngayon, switch on natin. Okay, wala namang umusok. Ngayon, sukat tayo ng biosing niya. Yung isa, hindi natin naibalik. Panto, masakit sa ulo itong itong klaseng trouble. Okay. Walang bias. Wala eh. Wala talaga oh. Okay. Ibig sabihin may problema pa yan pag ganyan. Napakalaki kong tanga. Wala, hindi yata na isalpak yung supply oh. Pambihira oh. Balik natin. Wala oh, hindi nakasalpak eh. Bihira na yan. Balik natin to. Okay. Baka wala lang supply. Bihira, ulitin natin. Usok ka ba o hindi? Wala, nakaprotect pa rin.
Okay, may problema pa rin talaga. May kulang pala ako na linya. Sinilip ko ulit. Yung ilalim pala, may kulang pala ako dito sa may ilalim na side. Hindi ko kasi to pinaklas itong board na to. Sinilip ko lang. Bandang taas lang yung ilalim. Ay putol pala ako. Ngayon, nagdagdag ulit tayo. Ito, bali dalawang wire pa. Dalawang wire ang dinagdag natin. Sana madali na. Okay, balik ko ulit to. Sana nga, putik na yan. Binalik ko na. Yan, binalik ko na yung board niya. Kung sakali nito, putulin na lang natin yung video natin. Part 1, part 2 na lang kasi magpapalit pa tayo ng kapasitor nito. Okay, haba yung oras natin kapag nagpalit pa tayo ng kapasitor. Okay, switch on natin. Normal. Ayun oh. Oh, nauna pa nga siya pumitik ko. Kulang pala ako ng linya. Sana may bias na. May ito pang problema ko ngayon oh, naputol yung tornilyo. Malambot. Ngayon dito. Okay, mayroon na, gumalaw na yung tester ko eh. Baliktad lang. Ngayon dito. Hindi ko makuha na, hirap. Ika lang, ang hirap. Oh, ayan, meron siya oh. Nasa 0.3. Ngayon, kumpara natin sa may kabila. Ito yung kabila. Parang mataas yung bias sa kabila. Ito. Nasa 0.26 lang ah. Dito mataas. Parang mataas na konti ito. Baka mamaya may parang mataas nga siya oh. Sige nga, lagyan natin ng audio. Tingnan natin. Parang mataas eh. Baka sa trimmer lang. Kaiba sila ng bias. Parang mataas siya na konti eh. Mamaya malaman yan kapag may audio. Kapag mag-normal siya, ibig sabihin okay lang yan, nasa trimmer lang. Katalo sila sa trimmer. Lagyan natin ng audio input to. Okay, lagyan natin. Kaso lang, hindi natin lagyan ng speaker kasi naka-speak on. Hindi siya naka-speak on. Nagka-paris niya. Okay. Ayan. Play natin yung laptop natin. Okay, naka-play na yon. On natin ulit. Na natin kung magkakaroon siya ng biasing. Okay, ito audio talaga to eh oh. Ito, meron din oh. 'Di ba? Meron siya oh. Okay, meron oh. No. Meron. Ngayon, lagyan natin ng speaker. Lagyan natin kung matino yung tunog niya or hindi. Baka mataas lang dahil sa trimmer siguro, mataas lang na konti. Pwede, although pwede naman pihitin yan. Meron pala siyang speak on sa ilalim. Dito, tingnan nyo, ayan oh. Hindi ko lang napansin, nakala ko wala siya speak on. Isa pinakailalim pala. Ayun oh, yan, meron siya. Ngayon, naka-stereo mode yan ha. Pansinin nyo yung channel 1. Yun oh. Ito yung channel 2 oh. Goods na siya oh. Sa part 2 na lang, ikuan ko siya. Ika-calibrate ko siya na ipapantay ko sila ng bias. Kumbaga, ibababa ko siya ng konti. Medyo mataas ng konti yung bias dito eh. Sa part 2 na lang kasi magpapalit pa naman tayo ng capacitor niya eh. Okay? Abangan nyo ah. Pero sa ngayon, okay na oh. Normal yung tunog oh. Okay. Makapirit pa tayo. Tapos, siyempre yung transistor na yan oh, hindi pa nakatornilyo yan. Baka iinit yan. Yun lang. Basta inulit ko, abangan nyo sa part 2 kung paano ko siya i-calibrate. Ipantay natin silang dalawa. Okay, hindi yan katulad ng trimmer ng mga CE ngayon na baldado. Kaya matibay yan. Sana nakapagbigay ideya. Meron ba ako ideya na ibigay sa inyo? Kasi parang wala naman eh. Kasi butas kasi yung board eh. Butas yung board eh. Ginawa lang natin, dinugtong. Ang importante dyan, buo yung isang channel. Buo yung isang channel, makakuha kayo ng ideya kung paano nyo sa idugtong. Sundan nyo lang.
Tapos ang pinakamagandang gawin dyan, lahat ng nangingitim na linya or butas, putulin mo na lang talaga. Putulin mo tapos mag-jump ka na lang ng wire doon sa may kabilang dulo na wala nang gagapangan yung kuryente sa may fiber. Kasi pag nangingitim yan, dumadalo yung kuryente. Okay? Yan lang. Okay na. Tapos sira nito ay isang output pala. Isang output yung sira niya. Sana ba kanina? Ito. Yan, ito. Isang output to. Tapos, yun lang. Nasunog. Hanggang dito na lang. Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button. Select mo yung all. Yan. Kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload tayo na video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.